Patuloy kayo nakatutok sa unang balita, mga Igan. Good news. LPG Marketers Association o LPGMA sumunod na rin sa rollback sa presyo ng LPG. Simula kaninang hating gabi, piso kada kilo ang ipinatupad nilang bawas presyo. Ibig sabihin, 11 piso ang rollback sa kada regular na tangke ng kanilang LPG. Bunso dyan ang pagbaba ng contract price sa pandaigdigang merkado. Ang mga kumpanyang Shell, Total at Petron na una na nagpatupad ng piso at 2 sentimo kada kilong rollback sa kanilang LPG. Sa China, walang panama ang isang tuko sa liksi ng isang alupihan. Sa videong yan, makikita pong alupihan habang tinutusok ang tuko. Kinalauna, namatay sa kamandag ng alupihan ang tuko. Bagamat hindi nakamamatay sa tao ang kagat ng alupihan, mapanganib pa rin daw ito dahil maaari itong magdulot ng pamamaga, lagnat, panghihina at allergy. Libo-libong tao ang dumagsa sa Spain para magbatuhan ng kamatis. Yan ay para sa pagdiriwang ng La Tomatina o Tomato Fight Festival. Sa loob ng isang oras, tuwang-tuwang nagbatuhan at nagtampisaw sa kalsadang puno-puno ng kamatis ang mga tao, kabilang na ang mga turista. Halos 120 toneladang kamatis ang nagamit sa piyesta. Maging ang ilang pulis, hindi pinalampas ng mga nagkakasiyahan, pero tila hindi game ang mga otoridad, kaya kinailangan nilang sitahin ang mga nambabato ng kamatis. Taong 1940 pa nang magsimula ang Tomatina Festival. Amazing balita! Isang aso sa Tabuk, Kalinga, mistulang nanay ng mga biik. Maaga kasing namatay ang ina ng mga biik at ipinamigay naman ang mga anak ng aso. Kaya ang ending, ang aso na ang nag-alaga sa mga biik. At sa tuwing may lalapit daw sa mga biik, tinatahulan ito ng aso. Handa rin daw ang aso na umatake sa sinumang mananakit sa kanyang mga itinuturing na anak. Oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Itinanggi ng kapuso heartthrob na si Richard Gutierrez ang bali-balitang nagde-date sila ni Lovie Poe. Friends lang daw sila ng aktres at naging close daw sila na magkasama sila sa Kapuso TV series na Captain Barbell. Nirerespeto rin niya ang pamilya ni Lovie, kaya naman pakiusap ng aktor ay huwag nang palakihin pa ang issue. I think I have to talk about that. It's unfair for Lovie. I don't know kung saan nakuha yung issue. Huwag na nating palakihin yung issue na yun. Samantala, Dingdong Dantes at Rian Ramos muling magtatambal sa isang horror-themed primetime series dito sa Kapuso Network. Una silang naging love team sa Pinoy adaptation ng Korean novelang Stairway to Heaven. Umaasa sina Dingdong at Rian na magiging smooth ang takbo ng kanilang bagong show. Matagal na raw kasing tapos ang issue sa pagitan ni Rian at ng girlfriend ng aktor na si Marian Rivera. Sa katunayan nga raw, nagkakabiruan na sina Marian at Rian sa set ng kanilang pelikulang Ang Panday 2 na entry sa Metro Manila Film Festival. Nakatrabaho ko na si Marian and I feel naman na siguro naman hindi na this time around, hindi na siguro kami iintrigahin since makikita na nila kami together. After a very long wait, ito naman isang exciting na project para sa akin. May mga chika pa ako mamaya, dyan lang kayo. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luan. Iginawa sa paborito niyong morning show na unang hirit ang SSS Balikat ng Bayan Award for Excellence in Journalism for Television. Pinagkaloob ang award sa pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo ng Social Security System o SSS. Narito ang report. Unang hilit, GMA Network and UNP. Muli na naman tumanggap ng pagkilala ang inyong paboritong tambayan ting umaga. At sa pagkataong ito, isang malaking pasalamat na magawaran kami ng Excellence in Journalism Award for TV. Ang nasabing pagkilala ay bahagi ng selebrasyon ng ika-54 na anibersaryo ng Social Security System o SSS. Kanila kasi binibigyang gantimpala ang mga organisasyong tumulong sa kanila upang mabigyan ng mabuting serbisyo ang kanilang mga miyembro.
Araw-araw talaga pinaghihirapan nila ng mga staff ng unang hirit ang storya, execution. The information that we give is very important to them mula sa traffic hanggang sa weather, everything that they need to go about their daily lives. Kabilang din sa kanila ay ilang mga journalist at mga piling programa sa radyo. Bukod dito, pinarangalan din ang mga bangko at empleyadong mahusay na nagbigay ng serbisyo at kontribusyon sa SSS. Tunay na nagagala kami na mapabilang sa nasabing pagkilala. Kaya mula sa staff, crew at inyong UH Barkada, maraming salamat po. Noela Desiderio, Business World, and Mr. Romeo. Maraming salamat. At ang hirit namin mamaya, kilo-kilong botcha. Nasa ba sa Divisoria? Isabela State University binulabog ng pagsabog ng granada. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Samantala, patuloy pa rin po ang ating pakikisa sa isinasagawang Alay Lakad sa Batangas City. Ang taunang event na yan ay para matulungan ang ilang mga out-of-school youth. At inaabangan din ang pagdating dyan ng pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ay maki-update tayo kay Kuya Lar. Go, Kuya Lar! How's Batangas? How's Batangas? Susie, Connie, nagsimula na nga ang Alay Lakad dito sa Batangas. In fact, yung mga taong nandito kanina sa PNP headquarters ay nag-alisan na rito dahil nagsimula na ang Walk for a Cause. Papunta na sila sa Kapitolyo at sa nakikita natin, pinangungunahan ni Governor Vilma Santos ang alay lakad na ito na naglalayong makalikom ng pondo para sa pag-aaral ng mga out-of-school youth dito sa Batangas. At kabilang sa mga nakasamang lumakad ni Governor V, ang kanyang anak na si Luis Manzano, si OMB Chairman Ronnie Ricketts, si Dinky Du, at marami pang iba na dumating dito ngayon para makiisa sa alay lakad. At kasama nilang lumakad ang mga empleyado, ang government ng iba't ibang government offices at ang iba't ibang mga mula sa iba't ibang bayan ng Batangas. At mamaya ay kakausapin natin si Governor V at inaantabayanan na rin natin ang pagdating ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Balik tayo sa studio. Sa unang hirit, misyong totoo ang nararamdaman ng hirit. Ang saya-saya sa unang hirit.